the only psychiatrist I trust, Doc, kaya sa inyo na po ako lumapit. I'm worried about a person I know and her child. Kamag-anak ba siya? I can give her some advice, but better still if I can see her personally. I don't think magpapakonsult siya, Doc, eh. Yun yung problema. Pero ang sabi niya, bata pa lang yung anak niya may sakit na. But oddly, ayaw niyang dalhin yung anak niya sa hospital. Instead, siya yung nag-a-administer ng gamot and treatments. And then? Mommy, please, I'm sorry. Mommy! Mommy! I raised you and I cared for you, but you always defy me! Hindi ako ganyan sa mga magulang ko dati! Lahat ng gusto nila sinusunod ko! Lahat ng gusto nila ginagawa ko! Lahat ginagawa ko para lang matanggap nila ako! Para lang ma-appreciate nila ako! Para lang mahalin nila ako! Para isipin nila na magaling ako! Pero hindi! May strong feeling po ako na pina-fabricate niya yung sakit ng anak niya. Do you think, Doc, na it can be Munchausen syndrome by proxy? Nabasa ko po kasi yun sa internet and medyo consistent po sa behavior niya eh. We cannot say that conclusively, Astrid. There are a wide array of psychiatric illnesses na hindi natin ma-diagnose. But not unless may history na kompleto. Lahat ng yon! Lahat ng ginawa ko walang kwenta! Sa paningin nila, wala akong kwenta! Hindi ako magaling! Pero in the case of Munchausen syndrome by proxy or MSBP, isa itong psychiatric disorder that needs treatment because of its rare complexity, personality traits, and backgrounds. There is faking of the illness of the child for fear of abandonment and being alone and feeling rejected. Nawala sila. Nang hindi ko man lang naramdaman kung talaga bang minahal nila ako. Nawala sila nang hindi ko man lang nalaman kung talaga bang naging magaling ako sa mga paningin nila. O siguro nga hindi talaga ako magaling kaya hindi rin nila ako nakuhang mahalin. Pero di ba magaling naman akong doktor? O maaaring meron siyang severe abandonment issues or even a history of unresolved issues and trauma. Namatay ho yung parents niya. Iniwan din siya ng boyfriend niya. Pero ang pinakahuli at halos hindi niya makayanan ay nung namatay sa accident ang anak niya.